Coast Guard and Maritime Law Enforcement Forum ng iba't ibang ASEAN countries. Ating pag-uusapan kasama si Admiral Ronnie Hill Gavan, Commandant mula sa Philippine Coast Guard. Admiral Gavan, magandang tanghali po. Magandang tanghali, Ma'am Ninya. Magandang tanghali po sa ating lahat. Sir, maaari niyo po bang ipaliwanag sa ating mga kababayan kung ano po itong kasalukuyang nagaganap na pagtitipon ng mga ASEAN Coast Guard dyan po sa Davao? Ito po ba ang unang beses na ginanap ang forum na ito sa bansa? Maraming salamat, Ninya. Yes, ang ASEAN Coast Guard Forum po ay isang samahan ng lahat ng mga Coast Guard ng 10 bansa at or 11 kasama ang Timor-Leste. Ang layunin po nito ay upang mas lalo pong magkakaintindihan ang mga Coast Guard sa ASEAN upang magkaroon ng common or sama-samang paraan kung paano po i-enforce ang mga regulasyon, paano po magkaroon ng kooperasyon upang mapanatiling mapayapa, masigla at magiging rules-based ang ating mga karagatan sa ASEAN. Ito po ang kauna-unahang pagkakataon na tayo ang naging host dahil tayo po ang chairman sa ngayon. Ito po ay 3 taon na. Ang pinakauna nito ay ginawa sa Indonesia at pati yung pangalawa. Ito yung unang pagkakataon na yung Pilipinas ay nabigyan ng pagkakataon na maging host. Ngunit Ninya, tayo po ang isa sa mga initiator ng pagbuo ng ASEAN Coast Guard Forum. Ito po ay isang inisyatibo ng Pilipinas. Admiral, nabanggit po ng Philippine Coast Guard sa ASEAN Coast Guard Forum na target nating magkaroon po ng uniform protocol sa pagtugon sa mga illegal na aktibidad sa karagatan tulad ng drug smuggling, human trafficking at illegal fishing. Ano po yung tsansa na makakamit po itong sa nagaganap na pagpupulong ngayon? Mataas po ang tsansa na magkakaroon tayo ng ganong klaseng protocol. Ngunit hindi po siguro matatapos sa ngayon. Ito po ay magiging masinsinang usapan. Ngunit sinasabi kong pwedeng magkaroon, malaki ang tsansa dahil ang protocol na ito ay nakabase lang sa mga existing na mga international convention or international agreement na kung saan yung mga bansang kasapi ng ASEAN Coast Guard Forum ay mga signatories, gaya ng SOLAS Convention, gaya ng Pollution Regulations, Marine Pollution Convention, at iba-iba pang convention na naaayon sa UNCLOS. At dahil yung mga bansang ito ay nag-agree na nung araw pa, hindi na ganoon kahirap yung magiging usapin dito. So malaki po ang tsansa natin. Please allow me rin to share na yung magiging title po nito kung matapos po ito ay CPEACE or Southeast Asian Protocol on Engagement at Sea for Coast Guards and Enforcement Agencies. Kung bakit po natin ginawa ang pinaka-objective na magkaroon ng common protocol, tayo po ay naniniwala sa Philippine Coast Guard na ang kapayapaan po ay makakamit kung lahat ay sumusunod sa batas. At ang pagpapatupad ng batas ay magiging maayos kung lahat po ay pare-pareho ang pagkakaintindi sa batas at nagkasundo kung paano po ito ipatupad. So yun po ang pinaka-reason kung bakit po tayo ay nagiging masyadong interesado na magkaroon po ng common protocol yung mga ASEAN countries. Admiral, para po sa impormasyon ng ating mga kababayan, tatalakayin ba ng 10 bansang ASEAN members ang tumitinding tensyon dyan po sa West Philippine Sea? Hindi po siya pangunahing agenda, ngunit siguro habang nag-uusap sa socials na part ng activity na ito ay mapag-uusapan din. Okay, Admiral, sa katatapos lang po na Shangri-La Dialogue sa Singapore, nanawagan po ang Philippine Coast Guard na itigil na ang paggamit ng water cannons bilang paraan ng enforcement sa mga maritime operations.
ito po ba ay muling nating igigiit sa at pag-uusapan dito sa ongoing forum po? Wala po kasi tayong problema sa water cannon sa mga kasamahan natin sa ASEAN Coast Guard Forum. Lahat po ng mga Coast Guard agencies na kasapi dito ay sumusunod po sa batas. So siguro po hindi po siya magiging isang pangunahing usapin dahil wala naman pong gumagawa ng ganon sa mga miyembro natin sa ngayon. Okay, nakausap din ng PCG ang Japan Coast Guard at US Coast Guard sa isang trilateral meeting. Admiral, ano po ang mga aksyon na target gawin ng tatlong bansa tungo sa kaligtasan, seguridad at malayang paglalayag sa ating malawak na karagatan? Unang-una, magkakaroon tayo ng mas maraming capacity building activities, magko-cross training tayo, magsasanay tayo sa kanila, magsasanay din sila sa atin. Napag-usapan din namin yung posibilidad na sila ay sasakay sa barko natin, tayo ay sasakay din sa barko natin sa pagpapatrolya sa high seas. Yun pong karagatan na lampas na po sa ating exclusive economic zone na siya pong naging isang issue sa ngayon dahil po yung isang bansa ay gustong mag-board ng mga mangingisdang papalaot sa bandang yon. Alright. Admiral, follow-up lang po, no, may maaasahan po ba tayong joint patrol ng PCG, Japan Coast Guard at US Coast Guard ngayong taon? Kasama din yan sa napag-usapan namin, pero yung timeline hindi pa ganun kaklaro. Ngunit ang Japan naman kasi at saka ang Amerika at ang Pilipinas ay mayroong existing na agreement na pwede po tayong magkaroon ng trilateral exercise. So hindi po siya imposible, hindi ko lang din po masabi kung talaga pong meron mga operational details na po yan na siguro mas magandang sa atin na lang po muna. Admiral, ano naman po ang mga hamong hinaharap ng Coast Guard, partikular sa pagtupad sa responsibilidad nito na pagpapanatili ng regional stability at economic prosperity habang itinataguyod ang rules-based order at pinoprotektahan ang mga Pilipinong mangingisda sa ating karagatan? Ang pinaka-practical po, at ito po napaka-obvious, yung atin pong mga patrol vessels ay hindi pa po sapat. Napakalawak po ng karagatan na aming pagpapatrolyahan at hindi pa po sapat yung aming mga barko sa ngayon. Ngunit kahit ganun pa man, gumagawa po tayo ng mga paraan upang mas lalo nating ma-maximize yung paggamit ng ating mga barko. Sa katunayan, sa ngayon, ang ating mga barko ay halos hindi na po umuuwi sa pier. Nanatili na po sila sa dagat. Yung mga tauhan na lang natin doon ang nagpapalit-palitan upang mapanatili natin yung persistent presence o yung lagi po tayong nandoon kung saan po mayroong hindi magandang sitwasyon. Alright, Admiral, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayang nakatutok sa atin ngayon. Maasahan po natin ng ating mga kababayan, gaya po ng sinabi ng ating Pangulo, hindi po tayo matatakot, hindi po tayo bibigay. Atin pong gawin ang lahat upang maproteksyonan ang ating teritoryo, ang ating soberenya, ang ating mga jurisdiction. Ngunit tayo po ay mananatiling, kami po sa Philippine Coast Guard ay mananatiling kalmado, mananatiling professional at determinado. Amin pong iniingatan ang ating napakalaking advantage bilang Pilipino. Tayo po ay mga mature na tao, tayo po ay hindi mga barbarians. Tayo po ay sumusunod sa batas. Hindi po tayo bababa sa level ng yung mga kung sino man, kung mayroon man, na hindi na po sumusunod sa batas. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Admiral Ronnie Hill Gavan, Commandant mula sa Philippine Coast Guard.